Ito lang ang video na kakailanganin mo para gamutin ang pagiging mahiyain mo. May 4 na puntong kailangan mong maunawaan ng lubos. Kung ano ba at saan ba nanggagaling ang psychology ng hiya at kung bakit kailangan mong maintindihan muna ang sarili mo bago mo gamutin ang pagiging mahiyain mo. Hit the like and subscribe button dahil matinding aral na naman ang matututunan mo sa video na ito. Let's begin. Number 1. Focus outward. Ang pinakang problema ng mga taong mahiyain ay ang pag-aakala na ang mundo ay umiikot lang sa kanila. Akala nila na lahat ng tao ay nakamasid sa mga kilos at galaw nila. Tama, hindi ba? Spotlight syndrome ang tawag dyan. Shy men think about themselves, but confident men think about the world. Kung ang focus mo ay sa sarili mo lang, aakalain mo talaga na ang mundo ay sa'yo rin nakafocus. Aakalain mo na ang buong mundo ay pinagmamasdan ang bawat kilos mo. Kaya sa utak mo pa lang, mako-conscious ka na talaga at magiging mahiyain ka. Iniisip mo kasi na main character ka, na ang lahat ng nakapaligid sa'yo ay nakaabang sa mga gagawin mo. Ngunit niloloko ka lang ng sarili mong utak. Imahinasyon lang ang pagkamahiyain mo. Tingin mo ba may pakialam talaga ang buong mundo sa'yo? Tingin mo ba uunahin ka nilang bigyan ng pake kaysa sa sarili nila? Tumingin ka sa paligid mo. Halos lahat ng tao, sarili lang nila ang iniisip. Halos lahat yan nakafocus din sa sarili nila. At walang oras ang mga yan para unahin ka at gawing bida sa buhay nila. Naunawaan mo ba yan? Hindi ka main character sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Yan na lang ang isipin mo sa tuwing susumpungin ka ng pagkamahiyain mo. Most people are selfish anyway. They only see themselves, not the others. So learn to focus outward, not inward. Isipin mo na lang na walang may pakialam sa'yo dahil halos yan naman talaga ang realidad nating lahat. Number 2. Master silence. Isa pang problema ng mga mahihiyaing tao, natatakot silang magsalita sa una dahil hindi sila sanay sa silence at pause sa isang conversation. Halimbawa, kapag mahiyain ka tapos napasok ka sa isang conversation at hindi ka naging komportable rito, dulot ng hiya mo, magiging awkward ang kalalabasan mo niyan. Makakapagsalita ka ng mga salitang hindi naman appropriate sabihin hanggang sa mag-oversharing ka na. Hindi mo lang alam, pero resulta lahat yan ng pagkamahiyain mo dahil napapraning ka sa oras na tumitigil ang conversation nyo at nagiging tahimik ang lahat. But you don't have to fill every gap with words. Hanggat hindi ka nagiging komportable sa conversations na may pause at long silence, mahihirapan ka makipag-socialize at makipag-communicate nang hindi nagiging awkward sa mata ng mga kausap mo at sa sarili mo mismo. A man who is comfortable in silence commands quiet confidence and attention. Kung hindi ka natataranta sa tuwing magkakaroon ng awkward silence sa isang conversation, magiging komportable rin ang kausap mo. Napakahalagang technique yan para i-improve ang communication skills mo. Kaya tatandaan mo yan, because a good communication skill is not self-centered. It is all about the other person and not yourself.
kailangan mong maunawaan yan. Number 3. Self-talk. Isang sekreto para gamutin ang pagkamahiyain mo ay self-talk. Ngunit hindi ito yung self-talk na inaakala ng maraming tao. Makinig kang mabuti. When you feel something, speak your emotions to yourself. Anong ibig sabihin niyan? Lahat tayo nakakaramdam ng kaba, ng takot at ng pag-aalinlangan sa tuwing nahihiya tayo. Ngunit ni minsan man lang ba na itanong mo na sa sarili mo kung bakit ka kinakabahan, natatakot at nag-aalinlangan? Dahil marahil ang pinagmumulan ng emosyon na yan ay ang kakulangan mo ng pangunawa sa sarili mo. Hindi mo naiintindihan ang sarili mong emosyon kaya nagiging kalaban mo ito. Nauunawaan mo ba yan? Kapag wala kayong pagkakaisa ng emosyon mo, wala ring kapayapaan sa utak mo. When you don't understand your emotions, you won't have peace of mind. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bakit ka ba kinakabahan? Bakit ka ba natatakot? Bakit ka ba nag-aalinlangan? Bakit ka ba nahihiya? At sa oras na matutunan mong itanong ang mga bagay na yan, dyan mo palang malalaman ang sagot at maiintindihan ang sarili mo. At sa oras na maintindihan mo ang sarili mo, mawawala na ng kapit sa iyo ang pagkamahiyain mo. Huwag mong tutulugan ang isang yan dahil kapag gumaling ka dyan, ang level of confidence, emotional intelligence, and communication skills mo mag-i-improve ng husto nang hindi mo namamalayan. Understand your emotions and thoughts through self-talk so you can understand yourself afterwards. Unawain mo yang mabuti. Number 4. Take action. Ito ang pinakamahalagang punto sa video na ito, kaya makinig kang mabuti. Ang pagiging mahiyain, nagagamot yan, ngunit hindi ka gagaling dyan kung walang application. You don't cure shyness by thinking, you outgrow it by doing. Naunawaan mo ba yan? Hindi pwedeng alam mo lang kung paano. Dapat ginagawa mo rin ang nalalaman mo. Tama, hindi ba? May application na nangyayari. Hindi nai-stuck sa ulo mo yung knowledge. Kaya kung nais mong gamutin ang pagkamahiyain mo, you need more actions than lessons. Sapat na ang video na ito. Kailangan mo nang kumilos. Conquer your fear every day. Dahil pareho nating alam na walang mangyayari sa iyo kung wala kang gagawin para sa sarili mo. Confidence is repetition. Mahirap yan sa una. Ngunit kapag naging consistent ka, pasasalamatan mo ang sarili mo. Ngunit huwag mong kakalimutan, growth is never linear. May mga araw na babagsak ka at babalik sa dati mong gawi at iisipin mo na nabigo ka na. But growth is never linear. Kaya diretso lang. Keep building yourself and keep improving every day. At kung nagustuhan mo ang video na ito, hit the like and subscribe button. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga tapat ko kawal.